ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. At sana'y napagningas na ito. May isang binyag na dapat kong tanggapin. At nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sino ba sa atin ang gustong iniistorbo? Di po ba? Wala. Wala po sa atin ang gusto ding ginugulo. Amen? Kamukha po itong isang kwento, may isang matandang pari, naging ugali na niya. Bawat pagkagising niya, siya po'y magdarasal. Pagkatapos siya manalangin, kukunin niya ang dyaryo, magbabasa, at magkakape siya. Pero sinabihan po niya ang kanyang sakristan, "Huwag mo kong iistorbohin hanggat hindi ko nauubos ang aking kape." Tinandaan po yon ng kanyang sakristan. Isang araw, habang daw nagbabasa ng dyaryo, nagkakape, itong matandang pari, nilapitan po siya ng kanyang sakristan. Sabi, "Padre, galit na galit daw po ang matandang pari." Sabi, "Di ba sinabi ko, huwag mo akong istorbohin hanggat hindi ko nauubos ang aking kape?" Biglang nahiya itong sakristan. Tumahimik siya. Hinayaan po niyang ubusin nung pare yung kape. At pagkaubos po sa kape, nagtanong ang pare, "Ano yon? Bakit mo ko iniistorbo?" At sumagot po ang kanyang sakristan, sabi, "Father, kasi po kaninang nagbabasa kayo ng dyaryo at nagkakape, nakita ko po yung butiki na ihi at pumatak doon sa inyong kape. Sasabihin ko po sana pero ayong paistorbo. Ayan, hinayaan ko na lang po kayo." Mga kapatid, habang tayo po ay nandito sa mundo, may mang-iistorbo sa ating katahimikan. Amen? Pagkalakas-lakas mo, magkakasakit ka. Pagkabuti-buti mong magulang, magre-rebelding mga anak mo. Tapat ka naman sa iyong asawa, lolokohin ka niya. Kahit na masipag ka pa, minsan malulugi ang business mo. Hindi sa lahat ng oras, smooth sailing ang ating buhay. Amen? Lalong-lalo na po pagdating sa pagmamahal. When you love, you lie at a bed of roses. And yet remember, those roses have thorns. Ang tunay na nagmamahal, minsan hihiga sa mga rosas na may tinik. Kung gusto mo ang rosas na yan ay walang tinik, isa lang ibig sabihin, hindi tunay na rosas yan. Plastic lang yan. Ang pagmamahal na walang sakit, paghihirap, hindi tunay na pagmamahal. Amen? At ang pinapaalala pa nga ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, kung tayo'y susunod sa Kanya, makakaranas ng gulo ang ating pamilya. Sabi niya, magkakaroon daw ng away, pagkakabaha-bahagi, maglalaban-laban ang tatay sa kanyang mga anak, ang ina sa kanyang mga anak na babae. Bakit? Dahil kapag tayo'y pumapanig sa mabuti, siguradong makakalaban mo ang masama. Amen? Ang tanong, ano ang ating gagawin kapag may gumugulo sa atin? What will you do when something or someone is bothering you?
Tatlong bagay ang pwede po nating gawin kapag naiistorbo ang ating pamumuhay. First, you need to accept what is bothering you. Meron po akong baon dito, mansanas at orange. Tanong ko lang po sa inyo, kapag po piniga ko itong mansanas na ito, ano pong lalabas na juice? Apple juice. Di po ba? Kapag piniga ko po itong orange na ito, ano pong juice ang lalabas? Orange juice. Posible po ba kapag piniga ko itong mansanas na ito, ang lalabas ay orange juice? Hindi po, di ba? Posible po ba na kapag piniga ko ang orange na ito, ang lalabas ay apple juice? Hindi po, no? Kapag lumabas dyan, apple juice, milagro yun. Pero yan ang katotohanan, hindi po ba? Pero kung kinuha ko ang mansanas na ito, pinipiga ko at gusto ko lumabas, orange juice, anong tawag niya po sa akin nun? Siraulo. Di po ba? Kung kumuha ka ng orange, pinipiga mo, pinipisil mo, gusto mo lumabas, apple juice, anong tawag sa'yo? Baliw. Kapatid, baka kaya wala kang katahimikan ngayon sa iyong buhay kasi pinipilit mo na lumabas ang isang bagay na hindi naman niya kayang ipalabas. Amen? Kung gusto mong maging masaya, kailangan mong tanggapin na kapag kumuha ka ng mansanas, pisilin mo ang lalabas, apple juice. Kung gusto mong maging tahimik, masayang iyong buhay, kailangan tanggapin, kapag kumuha ka ng orange, pag pinisil mo, lalabas ay orange juice. Ano po ang kasabihan? That expectation is the mother of all disappointments. Kapag natanggap mo sa iyong buhay ang mga bagay-bagay, diyan lang gagaan ang iyong kalooban. Amen? Ito po dapat ang ugali natin. Tanggapin natin ang mga bagay na hindi natin mababago. Tingnan niyo po sa unang pagbasa. Tinapon daw po si Jeremiah dun sa balon. Dahil hindi daw matanggap ng mga tao yung kanyang pangaral. Nadi-discourage daw sila dun sa mensahe ng propeta. Bakit nagalit ang mga tao? Kasi hindi nila inaasahan yung mga salita ni Jeremiah. Pero tingnan niyo po ang ugali ni Jeremiah. Napakaganda. Kahit na siya ay tinapon doon sa balon, kahit na lumubog na siya sa putik, kahit na may panganib siya na mamatay, hindi daw nag-alala si Jeremiah. Tahimik lang siya, payapa lang siya, naghihintay siya sa Diyos. Dahil tinanggap ni Jeremiah ang ugali ng mga tao. Kasama talaga sila eh. Kahit na nangaral na siya, ganun talaga sila eh. Bakit walang pag-aalala kay Jeremiah? Dahil nananalig din siya, naniniwala siya, hindi siya papabayaan ng Diyos, ililigtas siya ng Panginoon. Mga kapatid, kung man tayo'y sinaktan ng iba, tanggapin mo. Wala ka nang magagawa doon. Pero maniwala ka na ang tagapagtanggol mo pa rin ay ang Diyos. Someday, God will lift you up in front of the people who have brought you down. Kung man ibagsak ka ng ibang tao, sa harapan nila mismo, doon ka iaangat at itataas ng Diyos. Wow, that is the good news. Pero magandang itanong, ano ba mga bagay sa aking buhay na ngayon ay istorbo na hindi ko matanggap? Ano ba yung mga iniiwasang kong gulo sa aking buhay? Kapatid, tanggapin mo ang hindi mo mabago. Ipagdasal mo sa Diyos dahil ang Diyos lang ang gagawa ng paraan para mabago yan. But secondly, when we are disturbed, we must carry on. When you are disturbed, when something is destroying your peace, you must move on. Meron pong isang kwento tungkol sa dalawang magkaibigan na palaka. Sila po ay naglalakbay sa isang gubat. Nakarating po sila sa isang bukid, sa isang farm. At sa kakalundag po nila, sila po ay nahulog sa isang balde. Punong-puno po ng gatas ng kalabaw. Sila po ay lumalangoy. Pinipilit po nilang lumundag, tumakas. Pero dahil po napakalalim, napakalaki ng balde, ng timba, wala po sila magawa. Kaya isa po sa mga palaka, sumuko na lang. Tumigil po siya sa paglalangoy
siya ay lumubog at nalunod. Pero yung isang palaka, hindi po sumuko. Nagpatuloy po siya, pumapadyak, lumalangoy. Alam niyo po kung ano nangyari? Lumapot yung gatas. At dahil medyo tumigas na yung gatas, nakaahon yung palaka, nakatalon siya at nakalaya siya. Napakaganda po ang sabi ng pangalawang pagbasa. Galing sa sulat sa mga Hebreo. Persevere in running the race that lies before you. Ang buhay po natin ay hindi marathon. Ito po ay fun run. Hindi naman mahalaga kung sinong unang makatapos. Ang mas mahalaga ay makatapos ka. Ang mas mahalaga ay makapunta ka sa finish line. Dahil ang bawat nagtatapos ay pinuputungan ng korona ng tagumpay. Kapatid, hindi ka magwawagi kung hihinto ka. Ang mga istorbo o gulo mo sa buhay ay pagsubok lang sa'yo. Hindi pader ang iyong mga istorbo. Sila po ay tapakan lang para mas makaangat ka pa at marating mo ang pinapangarap ng Diyos para sa'yo. Minsan nagpapadala ng distraction ang Diyos sa atin para ihiwalay lang yung mga tapat sa mga hindi. Tandaan niyo po ang sekreto ng tagumpay, ang magpatuloy kahit na mahirap. That is the secret of success. To continue even if it is becoming hard and difficult. Dahil isa lang po ang salita na maghihiwalay sa mga matagumpay at mabibigo sa buhay. Yan po ang salitang tiyaga. Perseverance is the word that will separate winners from losers. Pero kung wala kang lakas, kung ikaw ay nanghihina, may mabuti pa ring balita. Dahil sa ating ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, siya'y dumarating nagdadala ng apoy. He came into this world bringing fire, setting ablaze our life. At ano po yung apoy na yon? Hindi po yan panira. Ang apoy na dala ni Jesus ay banal. Jesus is bringing a holy fire. At ang banal na apoy na ito, siya magpapalakas sa'yo. Diba ang tawag po natin sa mga taong very passionate, napakagana ay they are on fire. Kaya nga pag nag-aalab ang puso mo, diba doon ka basigasig, sabik, napakalakas mo at makakayanan mo ang lahat ng pagsubok. Kaya nga, ano po ang naninira sa focus mo? Magpatuloy ka lang kapatid at maniwala ka, bibigyan ka ng apoy at ng liwanag ng Panginoon. Third and last, when you are disturbed, always look at Jesus. Sabi din po sa pangalawang pagbasa, fix your eyes on Jesus, the leader and perfecter of our faith. Napakahalaga po nito. Kasi tandaan niyo, what you look at, you look like. Ulitin ko po yun. What you look at, you look like. Kung tinitignan mo ang mga problema mo, magiging problemado ka. Hindi po ba? Kung tinitignan mo ang lungkot mo, kaya nga nalulungkot ka at nadidepress ka. Pero kung tinitignan mo ang pangako ng Diyos, nagkakaroon ka ng panibagong pag-asa at lumalakas ka. Nung pong nakaraang araw, lungkot na lungkot po ako. Bakit? May dumating po dito, isa sa mga kinasal ko. At sabi po niya, Father, 1 linggo pa lang po pagkatapos ng aming kasal, baka magkakahiwalay na po kami ng aking mister. Tataka po ako. Bakit kaya? Pero ayan ha, paalaala ko po ito sa mga gustong magpakasal sa akin. Mag-iingat kayo, baka pag kinasal ko kayo, magkahiwalay lang kayo, ha? No? So, huwag niyo na po akong invite. Joke lang po. Tanong ko sa kanya, anong naging problema? Kaumpisa niyo pa lang, maghihiwalay na kayo? Sabi po ng babae, Father, ngayon ko lang nalaman, pagkatapos naming kinasal, na 1 linggo bago ng aming kasal, may nangyari sa aking mister at sa aking pinsan. At ngayon, binibigyan po kami ng option, Father, ng gobyerno, na habang maaga, maghiwalay na lang daw po kami para walang problema. Pero, nung
Nung pong kausap ko ang babae, tinanong ko po siya, ano bang balak mo? At sabi niya, Father, pinagdasal ko po eh. At sa aking pananalangin, kahit na masakit, kahit na mabigat ang aking loob, Father, pinipili ko pa rin siya. Masakit man, Father, pero doon ako tinatawag ng Diyos. Dahil ang pangako namin, Father, for better and for worse. And this is the worst. Awang-awa po ako sa babae, pero manghang-mangha po ako sa kanya. Bilib na bilib po ako sa kanya. Saan siya humuhugot ng lakas? Ang sakit nun. Di po ba? Pero nakakayanan niya. Hindi dahil malakas siya, pero dahil pinapalakas siya ng Diyos. Dahil may pananampalataya siya. Yun na nagbuo sa kanya. Ang kapatid, yan ang nagagawa sa atin ng pananampalataya. At magkakaroon ka ng pananampalataya kung palagi kang nakatingin kay Jesus. Kaya nga ano ang kasalanan? Yun yung nawawala ang iyong tingin sa Diyos. At nakatingin ka sa iyong mga pagnanasa. Kapag nakatitig ka palagi sa Panginoon, hindi ka mawawala, hindi ka mabibigo, at hindi ka papabayaan ng Diyos. Amen? Mga kapatid, hindi natin maaalis sa mga istorbo at gulo ng buhay. Pero kapag ini-istorbo ka ng Diyos, anong magandang attitude at ugali? Pasalamat ka. Kasi kapag ini-istorbo ka ng Panginoon, anong ibig sabihin? Naaalala ka pa rin niya. Di po ba? Di ba kapag may tumatawag sa'yo, kahit na busy ka, anong ibig sabihin? May nagmamahal sa'yo? May concern sa'yo? Lungkot ang buhay na walang kumukumusta sa'yo. Mabigat ang buhay na mag-isa ka lang. Mga kapatid, ang mga gulo at istorbo ng Diyos ay isang pagkalabit lang niya sa iyo. Sinasabihan ka niya, hindi kita kinakalimutan. Hopefully, you would understand, my dear friends, that when God disturbs you, God is just waking you. When God is bothering you, God just wants you to pay attention. And when God destroys your plans, it means God is just building something greater, something grander, something more beautiful in your life. Pero para hindi ka mabigo, para hindi ka malungkot at maligaw, ang kapatid, pagdasal natin na maalaala natin ang tatlong aral na ito. Tanggapin mo ano bang nangiistorbo sa iyo. Magpatuloy ka lang na may apoy ng Diyos sa iyong puso. At wag na wag mong aalisin ang iyong tingin sa Diyos. Ang lahat ng imposible ay magiging posible para sa iyo ngayon at magpakailanman. Amen.